Araw-araw, gumigising ka na pasan-pasan ang multo ng dati mong sarili. Hindi mo namamalayan, hinihila mo ang mga tanikalang hinulma mula sa lumang gawe, lumang takot, at lumang kabiguan. Ang tinig sa isip mo na nagsasabing, ganyan na talaga ako. Hindi mo kaibigan, tagabihag mo yan. Alam ng mga Stoic ang bigat na ito, na unawaan nila na ang nakaraan mo ay hindi tadhana mo, na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagsunog ng lumang mapa ng kung sino ka noon, at muling pagguhit nito gamit ang sarili mong kamay. Hindi ito motivational speech. Diskarte ito sa digmaan. Kung gusto mong mamuhay ng malaya, dapat mong matutunang patayin ang lumang bersyon ng sarili mo. Ang bersyong kumakapit sa mapanirang gawi at bugso, sa awa sa sarili, pag-aalinlangan, sobrang pag-iisip, at sama ng loob. Ang bersyong reaktibo, takot, at hindi umuusad. Hindi lang ito tungkol sa improvement, tungkol ito sa transformasyon. At iniwan sa atin ng mga Stoic ang mga kasangkapan. Naniniwala ang dati mong sarili na laging may oras pa, na pwede mong ipagpaliban ang pagiging gusto mong maging o paggawa ng dapat mong gawin. Pero mas alam ng mga Stoic, maikli ang buhay. Tumatakbo ang orasan. Kung hindi mo papatayin ngayon ang lumang bersyon mo, baka ikaw ang ilibing niya bukas. Walang garantiya na gigising ka pa bukas na may isa pang pagkakataong magbago. Bawat araw na nag-aalangan ka, sumusugal ka sa isang bagay na hindi mo na mababawi. Kaya ngayon, lalaliman natin. Kabanata sa kabanata, igagabay kita sa pilosopikal na balangkas at sa walang awang, mapagpalayang pag-iisip na dapat mong yakapin para patayin ang lumang sarili mo at buuin ang taong gusto mong maging, ang taong nakatakda kang maging, at gawin ang dapat mong gawin. Kabanata 1, ang sining ng sariling pagbabago. Sabi ng pilosopong si Epictetus, una, sabihin mo sa sarili mo kung ano ang nais mong maging, saka mo gawin ang dapat gawin. Pero bago ka maging gusto mong maging, dapat handa kang ilibing ang dati mong ikaw. Hindi ito pisikal na kamatayan. Ito ay paghuhubad, paglalagas ng lahat ng pumipigil sa'yo, lahat ng luma, pudpod, at mahina sa loob mo. Ang tinawag ng mga Stoic na voluntary death ay hindi wakas, kundi muling pagsilang. Ang matapang na desisyong talikuran ang ego at self-image na ilang taon mong inalagaan at ipinagtanggol. Karamihan, kumakapit sa lumang pagkatao dahil pakiramdam nila ligtas doon. Kahit nagdudulot ito ng paghihirap, pamilyar ito. May kakaibang ginhawa sa predictability kahit nakakasira. Ginampanan mo ng matagal ang parehong karakter sa kwento ng isip mo, kaya ang ideya ng muling pagsulat ng script ay nakakabahala. Parang tumatalon sa bangin ng hindi alam kung ano ang nasa ilalim. Baka ikaw ang overthinker, ang procrastinator, ang biktima ng sarili mong naratibo. At dahil matagal mo nang tinitirhan ang kwentong yan, nagsimula kang maniwala na yan lang ang pwede mong maging. Gusto ng isip ang pamilyar, kaya lumalaban ito sa pagbabago kahit ang pagbabagong yan ang susi sa kalayaan mo. Itinuro ng mga Stoic na ang pagkakilanlan ay hindi matigas. Luwad ito, hindi bato. Hinuhulma at muling hinuhulma ng gawe, kilos, desisyon at pag-iisip. Hindi ka nakakulong sa kung sino ka noon. Ang kulungang yon ay ilusyon na gawa ng takot at pinatatag ng paulit-ulit. Kapag tunay mo itong naunawaan, may nababasag sa loob mo. Naglalaho ang ilusyon at makikita mong hindi ka nakakadena sa dati mong sarili maliban kung ikaw ang pipiling humawak sa kadena. Pero hindi sapat ang pag-unawa. Simula lang yan. Ang tunay na trabaho ay nasa pugon ng aksyon. Ang kaalaman na walang aksyon ay panlilin lang sa sarili. Para tunay na mag-evolve, kailangan mong pumasok sa arena ng sadyang pagwasak, unti-unting pagwasak sa pekeng pagkatao na isinuot mo ng parang mabigat na baluti sa loob ng ilang taon, baka dekada pa. Kailangan mong tigilan ang pag-idolo sa taong nalampasan mo na. Kailangan mong tumingin sa salamin araw-araw at tanungin ng walang awa, sino ang gusto kong maging? Hindi kung sino ang inaasahan ng iba, hindi kung sino kaayon sa mga pagkakamali mo, kundi kung sino ang pinipili mong maging. Sinasadya, malay, walang paumanhin. At kapag sumisigaw pabalik ang mga lumang kwento, kapag bumubulong ang tinig ng dati mong sarili na hanggang dito ka na lang, dapat matuto kang sumagot. Wala ka ng karapatang magsalita para sa akin. Walang nakaraang bersyon mo ang may karapatang magdikta ng kinabukasan mo. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa sandaling intelektual mong maunawaan na ang dati mong ikaw ay hindi ikaw. Nagsisimula ito kapag buo mong tinanggap, damdamin, utak, kaluluwa, na ang dati mong ikaw ay sino ka lang noon. At ang noon ay hindi tadhana mo. Lupa lang ito kung saan pwede kang magpatubo ng bago, mas matatag, mas marunong, mas malaya. Ngayong gabi, bago ka matulog, isipin mo ang isang katangiang daladala mo na hindi na nakakatulong.
Pagpapaliban ba, sama ng loob, o anxiety? Tapos isipin mo ang kabaligtaran nito. Bukas, kumilos ka na parang ikaw na ang taong yon. Mararamdaman mo ang pagtutol, pero unawain mo. Ang discomfort na yan ay tunog ng pagkalagot ng dati mong sarili. Kabanata 2, ang larangan ng digmaan sa loob ng isip, babala ni Seneca. Mas nagdurusa tayo sa imahinasyon kaysa sa realidad. Ang dati mong sarili ay hindi nakatira sa kalamnan o buto mo. Nabubuhay at humihinga ito sa anino ng inner dialogue mo. Nagtatago ito sa mga kwentong inuulit mo sa sarili mo, ang tahimik na naratibo na binubulong mo tuwing umaga at gabi tungkol sa kung sino ka at kung ano ang kaya o hindi mo kayang gawin. Kapag sinasabi mong, ganyan na talaga ako, o ganito na ako noon pa man, unawain mo, hindi yan mga katotohanan, mga script. Yan. Script na sinulat ng maraming taon ng conditioning, takot at pag-uulit. At sa tuwing binibigkas mo yan, kahit sa isip lang, binibigyan mo ito ng buhay. Para patayin ang lumang sarili, kailangan mong magdeklara ng psychological war. Kailangan mong muling isulat ang inner dialogue mo gaya ng isang general na muling sumusulat ng plano matapos ang matinding pagkatalo. May estratehiya, linaw at walang kompromisong katapatan. Isip mo ay hindi neutral na espasyo. Larangan ito ng digmaan. Bawat automatic na pag-iisip, bawat self-defeating na paniniwala, bawat panloob na kritisismo ay palasong tinutok sa potensyal mo. At hindi mo pwedeng hayaang lumipad ang mga palasong yan ng walang laban. Kapag nahuli mo ang sarili mong nagsasabi ng limitasyon, huminto ka at tanungin, objektibo ba itong totoo? Tapos i-reframe mo, imbes na hindi ko kaya, gawin mong hindi ko pa nagagawa, imbes na ganito ako, sabihin mong ganito ako noon, kung sino ako ngayon ay nasa akin. Kabanata 3, sunugin ang comfort zone. Nabubuhay ang dati mong bersyon dahil pinoprotektahan mo ito. Binabalot mo sa layers ng routine, sa patterns ng gaan at predictability, iniiwasan mo ang discomfort, umiiwas sa risk at lumalayo sa kahit anong sitwasyong yayanig sa marupok na pader ng comfort zone mo. Paalala ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa aksyon ay nagsusulong sa aksyon, ang nakaharang sa daan ay nagiging daan. Bawat balakid na iniiwasan mo ay hindi neutral, isa itong ladrilyong idinaragdag sa kuta ng dati mong sarili, lumalago ang dati mong sarili sa gaan. Pinapakain ito ng pag-iwas, pagpapaliban at matamis na pangako ng bukas na lang. Tumitibay ito sa tuwing pipiliin mo ang pinakamadaling daan, at ang taong gusto mong maging, hindi siya nakahiga sa comfort zone. Nakalibing siya sa ilalim ng discomfort, pawis, pagsisikap, at kirot ng bagong hamon. Bawat beses na pipiliin mo ang comfort kaysa challenge, hindi ka lang nananatili, umaatras ka. Binibigyan mo ng CPR ang bersyon mong sinasabi mong kinasusuklaman mo. Pinapatatag mo ang kulungan, ladrilyo sa ladrilyo, sa bawat dahilan, bawat pag-iwas. Ang pagpatay sa lumang sarili ay hindi patula. Isa itong gawa ng digmaan. Revolusyon laban sa bawat tamad, takot, at mapanirang instinct na gustong manatili ka kung nasaan ka. Kailangan mong sunugin ang comfort zone at panooring maging abo ito ng walang luha. Ang comfort zone ay hindi pahingahan. Sementeryo ito ng hindi natupad na potensyal. Kulungang may padding kung saan tahimik na sinasakal ng dati mong sarili ang bawat pangarap mo. Kaya tuwing umaga, sadya mong gawin ang isang bagay na magpapahindi komportable sa'yo. Magsalita ka kapag dati tahimik ka lang, maligo ng malamig, harapin ang task na iniiwasan mo, hindi ka lang gumagawa ng mahirap na bagay, hinahasa mo ang bagong pagkatao. Kabanata 8, kumalas sa alingaw-ngaw ng nakaraan. Alam ng mga Stoic na ang nakaraan ay hindi totoo. Anino lang ito na binubuhay natin sa isip, koleksyon ng imahe, pagsisisi, at alaalang paulit-ulit nating pinapatugtog na parang sirang plaka. Nabigo ka na, napahiya, nagsayang ng oras. Pero mga alaalang yan ay hindi buhay na nilalang. Mga alingaw-ngaw lang sila, mahina, baluktot na tunog na bumabangga sa pader ng kamalayan mo. May bigat lang sila kung pakakainin mo. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa labas na pangyayari. Unawain mo ito at makakahanap ka ng lakas. Ang nakaraan ay makukulong ka lang kung ikaw mismo ang uupo sa selda at ikakandado ang pinto. Para patayin ang lumang sarili, itigil mo na ang pag-iensayo ng mga pagod at mabigat na kwento sa ulo mo. Tigilan mo na ang pagpapalabas ng reruns ng pagsisisi, kahihiyan o kabiguan na parang relevant pa ngayon. Sa tuwing mahuhuli mo ang sarili mong bumabalik sa lumang sugat, pigilan mo, paalalahanan ang sarili ng malinaw,
Ang taong yon ay wala na. Hindi ako obligadong dalhin ang mga pagkakamali niya ngayon. Hayaan mong mamatay ang nakaraan para mabuhay ka. Kahit kailan na mahuli mong lumalangoy sa nakaraang pagkakamali, huminto ka at sabihin, ang taong yon ay wala na. Inilibing ko na siya. Ako ang magpapasya kung sino ang mabubuhay ngayon. Kabanata 5, Buong Pananagutan. Mahilig magsisi ang lumang sarili. Kumakapit sa dahilan na parang taong nalulunod na kumakapit sa kahoy. Mas madali kasing ituro sa magulang, sa malas, sa mga taong nanakit sa'yo. Awit ito ng lumang sarili, o yayin ng mga dahilan na humihimlay sa'yo sa kawalan ng kapangyarihan. Pero tinanggihan ng mga Stoic ang kahinaang ito. Alam nila na ang tunay na lakas ay nagsisimula at nagtatapos sa personal na pananagutan. Walang ibang pwedeng mabuhay para sa'yo. Walang ibang pwedeng buhatin ang bigat ng mga desisyon mo. Hindi mo mapapatay ang lumang sarili habang kumakapit ka sa ugaling manisi. Ang taong gusto mong maging ay hindi ipinapanganak sa lupa ng paninisi. Patay ang lupang yan. Hindi tutubo ang kadakilaan doon. Kailangan mong sabihin, buhay ko ito, responsibilidad ko, bunga ko, walang ibang pwedeng ayusin ito para sa akin. Kahit masakit, kahit hindi patas, ang ownership ang simula ng kapangyarihan mo. Ngayong gabi, ilista mo ang 5 bagay sa buhay mo na hindi ka kontento. Tapos sa tabi ng bawat isa, isulat mo kung paano ka naging responsable dito. Hindi kung paano nakisali ang iba, kundi kung paano mo ito pinayagan. Hindi ito self-blame, self-liberation. Ito, Kabanata 6, Disiplina higit sa emosyon. Alipin ng mood, cravings at bugso ang lumang sarili. Gumigising na pagod at nananatiling pagod. Laging naghihintay ng perpektong mood o biglaang inspirasyon. Gusto ng motivation bago aksyon. Pero alam ng mga Stoic, ang disiplina ay hindi galing sa pakiramdam. Galing ito sa prinsipyo. Ang lumang sarili naghihintay ng tamang sandali. Ang bagong sarili, lumilikha nito. Pinapatay mo ang lumang sarili sa pamamagitan ng pagkilos ayon sa values mo kahit ano pa ang nararamdaman mo. Pinagugutom mo ang lumang sarili kapag tumanggi kang makipagnegosasyon sa mood mo. Bawat beses na pipiliin mo ang aksyon kaysa apatya, consistency kaysa convenience, prinsipyo kaysa sarap, binabasag mo ang lumang pagkatao at naglalagay ng ladrilyo para sa bago. Ang paghihintay na maramdaman mong handa ka na ang pinakamalaking kasinungalingan ng dati mong sarili. Ang paborito nitong daya, sabihan kang maghintay pa, bukas na, sa Lunes na, kapag tama na ang panahon.